Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Bigman, may dala na banta. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Bigman, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di ka maglipat, doon ka sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big man blazing, lahat ay woke. Big man walang katulad, laging on point, parang sa barilang lakad. Crossfire, deals tighter. Big man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Big man, di mo kaya tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa big man, siguradong real ka bossin. Big man, mukha yung tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa big man, siguradong real ka, bossing. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Paano ba sabihin to? Kadarating ko lang mga ka-Airsoft, pasensya na po kayo, no? Wala tayo simula kaninang umaga hanggang ito. Actually, kadarating ko lang, hindi pa nakakapagpahinga. Nanggaling po tayo sa ospital. Okay, no? So, dinala lang po natin yung kamag-anak ko. Okay, nagdala po tayo ng kamag-anak sa isang dyan sa ospital, dyan sa BGC sa St. Luke's. Okay naman so far. Sana magtuloy-tuloy yung recovery, no, ng aking pinakamamahal, no. Okay, anyway, ngayon review and unbox tayo. Dapat hindi ko na i-review and unbox to, dapat dire-diretso na lang, kaya lang
Hindi kasi pwede, no? Kahit anong gawin natin, hindi ko ma-attempt na hindi i-review, hindi ipaliwanag yung mga yung in order ng ating ka-airsoft, no? Talagang ano talagang masasabi ko na required, no? Kailangan bago lumabas dito sa shop, ma-review and unbox natin yung mga unit. Katulad nito mga ka-airsoft, no? This is not an ordinary unit. Itong nasa harapan nyo ngayon, hindi po to ordinaryo. Hindi po ito pipitsugin. No? Hindi po to budget meal. Hindi po ito mumurahin. Hindi po ito Taiwan. Both of this unit is from a high-end maker of airsoft. Okay? Kaya nakakapanghinayang kung hindi ako mag-exert ng effort para i-review and unbox to, kasi baka magkawindang-windang kung paano lang gagamitin ng ating mga ka-airsoft. Sayang yung unit. Okay, so ayun nga, as I've said, hindi ordinary to. Okay, unit natin ka-airsoft, Carlos Tibong. Si Sir Carlos Tibong is from Sanchez Mira, Norte na naman. Okay? Carlos Tibong is from Sanchez Mira, Cagayan. Okay, dalawa sila. Marvin Permin of Bolinao, Pangasinan. Ating airsoft, Carlos Tibong is the ICS Challenger, the Game Changer. Okay, this is a 2011 competition grade unit. What is good and special about this? Mamaya-maya malalaman ninyo lahat-lahat yan. Ilang piraso na lang tong mga ganito na available sa Pilipinas. Napaka-rare nito, napakasarap nito. Again ilang piraso na lang to, sa totoo lang, no, na pwedeng pag sama-samahan. Napakaganda ng ano nito, ng performance nitong unit na to. Okay? Then sinwerte lang ito si Sir Marvin Permin ng Bolinao, Pangasinan, dahil yung unit niya ay nandito na rin. Okay, what is good and special about this? Malalaman ninyo. Pengi nga kung guns nandito. Malalaman ninyo in just a while, mga ka-airsoft, no? I-discuss ko, ipapaliwanag ko, ipapakita ko kung ano talaga yung pinagkaiba nitong unit na to. Unahin muna natin yung unit ni Sir Carlos Tibong of Sanchez Mira, Cagayan. Okay? Ang Sanchez Mira, Cagayan, mga ka-airsoft, para lang sa inyong kaalaman, nasa taas ng Luzon. Yung Cagayan Valley na tinatawag, sa taas ng Luzon, norte. Okay? Kung makikita nyo, nandito bandang Lawag, nandito bandang, ano ba to? Lawag, at saka, ano ba yung katabi ng Lawag? Huwag mag-Sanchez, basta Sanchez Mira, Cagayan, sa taas na norte, okay? This is the ICS Challenger. Maganda, okay? Malupit, matikas, naka-upgrade, ito, out of the box, hindi pa to naka-upgrade, okay? Pero, kung makikita nyo kasi, ayan, out of the box, makikita nyo, naka-optic sight siya, ay, hindi siya naka-optic sight. Hindi nga, ito nga, yan, tignan nyo, ito naka-optic sight, no, di ba? Ito hindi pa. Hindi rin naka-optic rear. So, pwede mo namang baguhin yan. Pwedeng i-upgrade, no? Pero, for now, yan lang muna. Okay? Simpleng-simple lang siya, the game changer, no? Okay, ito. Ito, Number 1, in-upgrade natin to. Naka-fix outer barrel na, okay? Naka-fine tuning, naka-trigger job, okay, naka-hammer protection pad, naka-big bore nozzle, naka-big bore nozzle na, pero in-enhance pa natin. Ulitin natin,
fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, big bore nozzle, at saka naka-hop-up rubber. Grabe, yung upgrade na yon will cost you nasa around 11 to 11,500. Okay? 11 to 11,500. Pero nakasalpak lahat dito yun. No? Nakasalpak lahat dito yun. Ewan ko ba? Ewan ko lang kung di ka mag-enjoy. Sa karga, sa tindi ng upgrade na nandito, talaga mag-enjoy ka. Tapos ito kung mapapansin nyo, meron note dito na nakalagay na sticker. Okay? Nakalagay dito, please use 0.3 grams BBs or above for best performance. Okay? Sabi, nakikiusap siya. Pakiusap. Please Hindi, ito lang. Gamitan daw ng 0.3 grams BBs and above. Kung stock. Okay? Ngayon, na-upgrade natin tong unit na to. 'Di ba? Hindi na siya stock Naka-upgrade na siya. Performance level na, game changer na nga siya 'di ba? In-enhance pa natin, in-upgrade pa natin, mas tumindi siya. And now, hindi mo na susundin to na nakalagay na, please use 0.3 grams BBs. Ang gagamitin mong BBs ngayon dito ay 0.35 pataas. Okay? Ayan nakalagay dito Please, ayan, tignan niyo, ewan ko lang kung kita ba sa camera. Tingnan mo, both camera, kita? Hindi. Hindi? Focus mo lang. Malayo han. Ipakita mo. Ipakita mo. Ayan. Ayan Ayan. Ayan. Ayan, nakalagay At sa kabilang camera, pakita mo. Ayan. Ayan, okay. Nakalagay yung note na yan noong out of the box pa siya. Phoenix outer barrel natin, naka fine tuning, naka trigger job, naka hammer protection pad, naka enhance big bore nozzle, at saka naka hop-up rubber na. So, hindi mo na susundin to. Kung 0.3 ang nire-require, ngayon, ang nire-require ko, 0.35 grams pataas. Dahil sa taglay nitong upgrade, mas tumikas, mas tumindi siya. Okay? Dahil sa taglay nitong upgrade, mas gumanda ang performance niya. This unit, out of the box, okay, nakikita nyo, naka-competition straight trigger. Adjustable yan. Naka-magwell, okay? Naka-bypass trigger. Beaver tail. Makikita nyo mamaya lahat yan. Papakita ko sa inyo, no? But for now, okay, ang magazine niya, in-upgrade din natin. This unit is a Tokyo Marui grade. Ibig sabihin, Tokyo Marui compatible. 99% ng nakakabit dito na parts ay compatible sa Tokyo Marui. Kung sakasakali magkakaproblema ka sa parts, ang hahanapin natin ay parts ng Tokyo Marui. Okay? Since Tokyo Marui grade compatible itong unit na to, so magpe-perform din siya like Tokyo Marui. Ang magazine ng Tokyo Marui, pag nilalagyan mo ng gas, sumisirit, sumisingaw. Ito, in-upgrade natin. Makikita nyo, wala siyang singaw. Okay? Kuha tayo ng silicone oil, press the valve, then spray. Tuyong-tuyo, grabe. Okay? Ayan, lagi, kailangan pinipress yung valve, saka i-sprayan. Huwag kayong maniniwala dun sa mga nagsasabi, yung mga sabi-sabi, yung mga bulong-bulungan sa paligid na sinasabi, hindi dapat pinipindot yung output valve. Hindi dapat ginagalaw yung output valve. Huwag kayong maniniwala ron. Tandaan nyo, pag hindi nyo ginalaw yung output valve, hindi papasok yung oil. Does it make sense? Di ba? Pag hindi nyo ginalaw yung output valve, hindi nyo pinindot, hindi papasok yung oil. So, bakit pa kayo mag-i-spray dyan? Sayang lang. Ngayon, you need to press a little bit. Hindi naman sinabing, wala akong sinabi sa mga vlog ko na,
na sundutin mo, isagad mo. Wala akong sinabing ganun. Ang sinasabi ko is slightly press the valve para mag-open. You need to press the valve para mag-open. Wala akong sinabi na pindutin mo hanggang sagad or kaya dut-dutin mo. Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko, press the valve para mag-open yung valve para pag nilagyan mo ng oil, papasok at dadaloy. Okay? After that, nalagyan mo na yung output valve, lagyan mo rin sa inlet valve. Spray. Okay? Ngayon, mamaya. Okay. Sprayan din natin yung unit. Kasa, ilak manually, to, okay? Sorry, to pala. Okay? To, then spray tayo rito. Then, dito sa nozzle. Yan. Okay. Again, yung sa mga late nang dumating dyan, ang unit na to, hindi na to budget meal. Hindi na to ordinaryo, hindi na to mumurahin. Itong unit na to, this is a high-end ICS Challenger, the game changer. Okay ha? In-upgrade natin, number 1, fixed outer barrel, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, at saka naka-enhance big bore nozzle, at saka naka-repair type na half-up rubber. 6 ang upgrade nito. Lahat yung 6 na yon will cost you 11 to 11.5, pero lahat yon free, nakapasok na rito. Okay? Ngayon, release, then rest. Yun. Okay. What is good and special about this unit? Itong unit na to, isa sa mga bukod-tanging unit na compatible with 12 kg. Okay, bagas ko? Compatible with 14 kg at saka compatible with CO2. Okay? Kung ang unit mo budget meal, ENC, double bell, WE, AW custom, wag mong gagamitan ng CO2 or ng 14 kg. Again, uulitin ko, kung ang unit mo AW custom, WE, ENC, double bell, SAIMA, yung mga mumurahin, wag mong gagamitan ito kasi mawawarak, mawawasak, magigiba, magka-crack yung unit mo. Sayang ang perang pinangbili mo. Sayang ang pinundar mo. Mawawala ng saysay. Okay? Ulitin ko for the third time. Okay? Kung ang unit mo WE, kung ang unit mo ENC, kung ang unit mo double bell, kung ang unit mo SAIMA, kung ang unit mo AW custom, wag mong gagamitan ng 14 kg. Wag mo rin gagamitan ng CO2. Dito ka lang sa number 12 para hindi masira, hindi magiba yung unit mo. Pero itong unit na to, since nasa high-end category, at look at this this is a full steel CNC internals. Okay, ganyan ang mga high-end. Okay, ayan Oh. Okay, ayan Kuha tayo ng paborito ng karamihan. Para lang makita nyo, ha? Kuha tayo ng WE. Oh, ito, ito. Oh, ayan. Ay, hindi. Maganda. Upgraded na nga ito eh. Wag to. Kuha tayo. Ayan. Kuha tayo ng double bell, Combat Master. Dito marami na bibiktima rito. Ang daming naloloko dito. Akala nila ang Combat Master isa lang. Okay? Ngayon, pag bumili sila, sungaw. Ayaw pumutok ng maganda. Okay? Marami na biktima tong unit na to. Okay? Marami ring seller ang tumatangkilik dito. Ayan Magnet natin. Ayaw. Okay? Ayan kuha tayo ng paborito ng karamihan. The T-Rex High Kappa. Okay, T-Rex High Kappa. Ayan Ayaw. Hindi siya dumidikit Okay. Para lang para lang sa inyong kaalaman. Okay, the China Sun Viper. Ayaw. Okay? Yan, maliwanag Okay, ano pa ba mga natin? Yung mga 5 point ito.
Ayaw. Okay? Yan ha. Yan, para at least nakikita nyo, nalalaman nyo. Oh, pero yung high-end, may dikit. Full steel CNC. Okay? Kaya ang presyo nito malayo dun sa mga WE, sa ENC, sa double bell kasi quality unit nito. Okay? Hindi pang pipitsugin to mga airsoft. Aminin ko sa inyo, no? Hindi siya ordinary, hindi siya pang pipitsugin. Okay? Itong unit na to capable of 12, 14, and CO2. Itong unit na to sabi 0.30 grams ka magsisimula. Pero dahil in-upgrade natin, hindi ka na 0.30 grams magsisimula. 0.35 na. Para mag-enjoy ka doon sa lakas na meron siya. Okay? Yan yung mga totoong kaganapan regarding sa airsoft natin. Okay? Ngayon, lagyan natin siya ng gas. 12 kg lang. Pwede natin gamitan 14 to. Pwede gamitan CO2 pero 12 kg lang lalagay ko. Okay? Ngayon, upside down, press down. Tignan nyo, wala nang sumisingaw ha. Tokyo 1 Marui grade to. Dapat to may sumisingaw. Pero tignan nyo. 1, 2. Walang sumisingaw. Okay? Upgraded na rin po kasi ang magazine niya. No? In-upgrade na rin po. Dito sa Bigman, bago lumabas yung unit, lahat i-upgrade natin. Dito sa Bigman, bago natin pakawalan yung unit, lahat upgrade na natin. Para yung ka-airsoft, hindi nasasakit ang ulo. Di ba? Pero mo, binili mo yung airsoft. Tapos maya-maya, sasabihin nung seller, i-upgrade mo para mawala yung problema. Pucha naman. Bumili ako, ibig sabihin, bumili ako ng problema. Di ba? Bumili ako eh. Ibig sabihin, kasama sa binili ko yung problema, yes, mangyayari yon pag hindi ka bumili sa legit na seller, pag hindi ka bumili ng maayos na item. Kasama doon sa binibili mo, yung problema, yung sakit sa ulo, yung abala. Pero pag bumili ka ng maayos na item sa maayos na dealer, maraming maayos na dealer in fairness, no? Pero dito kasi sa Bigman, maayos yung dealer, maayos yung item, upgraded. Okay. Now, ayun ha. Maraming maayos na dealer, pero yung iba wala namang upgraded. Anyway, madali na yun, no? Okay, no? So, yung unit, okay ha, nasa maayos ka na dealer, upgraded pa. Hindi sasakit ang ulo mo. Tandaan mo, bago ka bumili, isipin mo, bumibili ba ako ng unit kasama ang sakit ng ulo? O bumibili ako ng unit na mayroon akong peace of mind? Tandaan mo, yung peace of mind, bagay na hindi nabibili yun. Pero, pag nakabili ka ng maayos na unit, kasama na sa binili mo yung peace of mind. Okay ha? Yan sinasabi ko sa inyo mga airsoft, no? Ngayon, lagyan natin ng bala yung unit. Siyempre, hatakin natin ito pababa. Place your right thumb here. Pasensya na kayo. Itong unit na to, sabi, 0.30 grams lang ang ilalagay mo pataas para ma-maximize mo. Pero, sinabi ko kanina, hindi na 0.30 grams lang. 0.35 grams above ang ilalagay mo para ma-maximize mo. Pero, wala akong 0.35 na available. Kaya 0.30 grams na lang munang gagamitin ko. Okay? Kasi baka magtaka kayo eh. Kontra yung sinabi mo sa ipinakita mo, sa ginawa mo. Kontra po talaga. Kaya lang, wala akong naka-unpack na 0.35 grams. Alangan namang mag-unpack ako para sa ilang test fire lang. Kaya 0.3 na lang po munang gagamitin ko. Okay? Ngayon, pasok! Ay! Video tayo. Diyan naman akong video. Ready Mar de los Santos, hello, bossing, hello po. Okay. Go. Okay mga airsoft, this is a 2011 ICS, the Game Changer. Pasok. Firing. Slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Yun.
Ang sarap naman ng unit. Grabe. Ang lutong, ang tindi, ang ganda ng putok niya kasi upgraded yung unit, no? Tapos yung unit napakatipid na malakas siya. Pero napakatipid. Imagine mo ang ginamit ko 12 kg lang. Eh paano kung ginamit ko pa yung 14 kg? Sa 12 kg pa lang nag-enjoy na ako eh. Paano kung ginamitan kong 14 kg at paano kung nag-CO2? By the way, mga karesa pa, compatible siya with the CO2, but medyo hindi ako sinuwerte. Wala akong, so far, sa ngayon, wala akong magazine na pang CO2 para dito. Yung information na ito ay na itong unit na to ay pwede sa CO2 ay galing sa kaibigan natin, advisor natin, ka-airsoft natin from Alaska, USA. Okay? Siya ang kaibigan natin, advisor natin na si Sir Polo Rodney Mojica. Okay, siya mismo nagsabi sa atin na pwede to kasi siya mismo nasubukan na niya. Siya mismo nagkaroon siya ng review nitong unit na to, no? Enjoyed siya, sa totoo lang. Pero hindi niya sa atin binili niya na doon sa Alaska, USA, no? Pero yun nga, legitimate source yan tao na yan, kaya okay siya. Okay to, no? Ngayon yung unit, bago natin itabi, make sure walang lamang bala at syempre dapat walang lamang hangin. Tignan nyo, nagpaputok tayo, ang dami pa natitira rito, no? 2 seconds lang ang nilagay natin na hangin, dami pa natitira rito. Tignan nyo, yung pinasingaw ko na yun, baka mga 40 rounds pa yun. Unit ng ating ka-airsoft, Carlos Tibong of Sanchez, Mira, Cagayan. Okay, item ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit. Bago po tayo magtuloy-tuloy, magdire-diretso, ako po ay naglalambing, nakikiusap sa inyo na baka naman po pwedeng palabas yung magazine, na baka po pwede namang tulungan nyo ako, mga warso. Please share the live video on your feed, on your timeline, para po kumalat tayo sa ating community. And syempre, don't forget to comment on the comment section na share done para naman kilala ko, alam ko kung sino yung mga legit na nag-share para malay nyo on the future magkaroon ako ng raffle para sa inyo. Di ba? Malay nyo, di ba? Syempre ginagawa natin yan para sa lahat ng ating airsoft. Okay, Marvin Fermin of Sir Marvin Fermin of Bolinao, Pangasinan. Okay, unit natin kaya sa Marvin Fermin is the SRC MK3 Elite. Grabe! Napakasarap, napakaganda ng unit! Hindi ko lang alam kung darating itong mga ganitong stock this year, pero naghalongkat kasi kami, so may nakita kami nito. Okay? Naghalongkat ako dun sa mga inventory namin kasi nga syempre pagpasok ng taon gusto ko clear inventory. Meron pa palang nakaganitong unit na nasa ibang box nga lang. Ano bang special dyan, Big Man? Okay, itong unit na to, napaka-special nito. Bakit? Hindi ganun kamahal ang presyo. Pero, compatible siya with 12 kg, 14 kg, and CO2. Again, hindi siya WE, hindi siya AW Custom, hindi siya Double Bell, hindi siya ENC, hindi siya Saima, hindi siya China. Hindi rin siya low Taiwan, bagkos high-end Taiwan category ang unit na to.
is masasabi natin naman na talagang napakaganda niya, napakalupit, napakatikas. Lahat ng gas pwede mong gamitin sa kanya. Isa pa sa nagpatikas sa kanya ay yung skeletonized na design. Okay, out of the box, naka-upgrade siya, tawag dito, optic front, then rear dotted bomber sight sa rear. Number 1 upgrade, naka-fix outer barrel. Number 2 upgrade, naka-hammer protection pad. Number 3 upgrade, naka-reaper type hop-up rubber. Number 4 upgrade, naka-fine tuning. And number 5, naka-trigger job. Number 6, naka-stock na nozzle pero enhanced into semi-bore. Stock nozzle, enhance into semi-bore. Bakit ngayon semi-bore naman? Ganito kasi yan mga ka-airsoft. Ang pag-upgrade, hindi lang basta-basta upgrade. Out of the box, i-assess mo yung unit. Malakas na ba yan? Mahina ba yan? Or super lakas na yan? Kung yung unit malakas na out of the box at gusto mo pang palakasin, semi-bore mo lang. Huwag mo i-big bore. Kasi kung malakas na siya, tapos i-big bore mo pa siya, ang tendency, so sobrang lakas niya, magigiba, mawawarak yung unit. Yung integrity ng unit para i-perform yung trabaho niya, masisira. You will go beyond doon sa itinakda sa unit. Bagay na ayaw natin. Okay? Kaya naka-semi-bore lang siya. Enhance na rin na semi-bore. Okay? Stock yung bore. Tandaan nyo stock. Pag ito, pinalitan natin ng big bore, so sobrang lakas niya. Yung integrity nung barrel, mawawala. Okay? Yung pagiging durable niya, mawawala. Kaya, yung stock, semi-bore natin. Okay? Kaya, kung malakas na siya, pinalakas pa natin ng konti. Oh, di ba? Pero hindi natin pwedeng sobrang palakasin. Kasi pag pinalakas mo ng gusto, hindi airsoft yung ginawa mo. Ano? Junk. Gumawa ka ng basura. Kasi, masisira siya mababasura na lang siya. Di ba? Kaya, importante na ang pag-upgrade, merong plano. Importante, ang pag-upgrade, hindi basta nabuyo ka lang. Ang pag-upgrade may computation. Hindi basta kalikot, natuto ka lang magbaklas ng unit. Palitan ko to. Kalikot. Mamaya, iyak. Simangot. Kasi bakit? Yung pinambili mo ng airsoft mo, nabaliwala na. Okay? No? Kaya, importante na punta kayo dun sa mga legit source. No? Legit gunsmith, legit dealer. Dun kayo magtanong, dun kayo mag-inquire. Just make sure na yung ikikwento niya sa inyo, talagang nangyayari sa totoong buhay, ha? Kasi merong mga kwento na narinig lang niya kay ganito, di ba? Di ba? Tandaan nyo, unang-una, magtiwala kayo dun sa taong meron talagang airsoft sa totoong buhay. Maniwala kayo dun sa tao na talagang naglalaro ng airsoft sa totoong buhay. Huwag kayong maniniwala dun sa tindero, sa tindera, na ni sa totoong buhay, wala mang airsoft. Okay? Ayan malaking pagkakaiba ng tao na meron talagang airsoft kumpara doon sa tao na nagbebenta, na nagtuturo sa'yo na wala naman talagang airsoft. Okay? Ngayon, this is the unit. Napakaganda. Siyempre, silicone oil muna natin. Okay, then, kasa, ilak manually, silicone oil. Again, mga airsoft, this unit, compatible with the 3 types of gas. 12 kg, 14 kg, and CO2. Okay? Press the valve, then spray. Spray. Ang gagamitin natin ngayon, 12 kg lang muna, ha? Huwag naman tayong masyadong magmalakas kasi malakas na talaga itong unit na to. Upside down, then press down. 1, 2. Okay? Ngayon, lagyan natin ng BB. Ayan, no? 0.30 grams.
Hatak pababa, then place your other thumb here. Para kung mabitawan mo to, ito ang sasalo para hindi mapasok to. Okay? Pag ganyan na nangyari sa bala, kalugin mo para umalign. Nagtataka yung iba, ba't mo kinakalog yung magazine? Kasi kaya ako kinakalog para solid yung bala mo, no? Hindi bungi-bungi. Okay? Ngayon, test fire tayo, mga airsoft. Okay, mga airsoft, this is a 2011 MK3 Elite from the Elite Edition. Okay? SRC, pasok, kasa. Ready to fire. Firing! Open slide, kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Sarap ng unit. Napakalakas, napakatindi. Pag talagang upgraded yung unit, talagang ang mararamdaman mo, saya eh. Pag hindi upgraded, dusa eh. Okay, what parts na replace sa upgraded KW19? Tsaka may spare mag po kayo nun. We have a spare mag, yes, but exclusive for our client bossing, no? KJ Works KP19S is a limited edition pistol. Actually, walang extra mag yan, no? At Big Man lang, kami lang ang meron na both color, no? Ayan, makikita nyo ha. Ayan. Ito yung S, di ba? Yung maisip. Dito, no? Ayan, makikita nyo, oh. We have the black, and we have the two-tone. Ayan, ha? Ayan. Ngayon, yung tinatanong mo na extra magazine, yes, we have. Kaya lang, exclusive lang po para sa mga big man clients. Kasi, ano to eh, rare to. Well, actually, wala kang mabibiling extra magazine nito. No? So, yung original na extra magazine. Kaya, pribilehiyo mo kung big man client ka na makaka-avail ka ng extra magazine for this. Okay? Makikita mo, two-tone available sa big man. Two-tone and black pala. Sorry, no? Okay, no? Tapos, yung tinatanong mo, what parts na replace upgraded na KJ Works? Ang parts na dito na pinalitan namin is number 1 is the recoil buffer. Number 2, kasi ang nozzle nito is ano lang eh, ordinary stock lang. Okay? Yung nozzle namin is naka enhance. Okay? Yung nozzle namin naka enhance. Semi-bore nozzle. Okay? Plus the half-up rubber, naka fine-tuning, naka trigger jump. Out of the box kasi, naka-fix outer barrel na to. No? Kaya lang, ang pinalitan namin is the recoil buffer para yung integrity ng recoil niya is may sumalo. Pangalawa is the half-up rubber. Pangatlo is the nozzle. Nozzle hindi namin pinalitan pero enhanced into a semi-bore. Samantalahin ko na rin yung pagkakataon, no? Dahil may nagtanong, ilang FPS ba yung normal, no? Yung normal na hindi upgraded is around, kung di ako nagkakamali, is nasa 340 to 360. Pero yung upgraded, lagyan natin ng 0.20. Okay, yung upgraded, tapos gamit tayo ng 12 kg. Oops, alisin pala natin siya. Gamit tayo 12 kg. 2 seconds lang. Kasi naka-upgrade to, naka-fine tuning, and naka-trigger job. Okay, tignan natin kung ilang FPS ha. Ako rin nahihiwagaan eh. Actually, hindi ko rin kabisado eh, no? Pero yung FPS ng unit na upgraded, for sure, malayong malayo sa upgraded. Okay? So, nakita natin.
Oh, video. Ang daming magazine sa harapan ko, nakakalito ah. Itong black version na. Pasok! Sige. Okay, kasa. Brace yourself. Okay? Mga Airsoft, the upgraded version of the KJ Works KP19S edition. The all black edition. Upgraded version. Firing! 412 FPS. Naka-aircon pa tayo niyan. Firing. 414 FPS. Kita sa camera. Firing. 408 FPS. Firing. 404 FPS. 410 FPS. Yan yung upgraded, no? Naka semi-bore pa lang. Itong unit kasi na to is meron pa. Itong unit kasi na to is compatible with 14 kg and 12 kg. Nakawala yata yung pagong ko. 14 kg 12 kg and 14 kg. Compatible to. By the way, para na rin sa inyong kaalaman, this is a full steel CNC internals. Okay? Yan. At least during the live, nakapag-share pa tayo ng input ng mga data. Okay? Ayun. Okay mga Airsoft, yun lang muna for now. Mga item natin for shipping, dalawa, going Sanchez Mira, Cagayan and Bolinao, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod.